Good day mga guys. Pasensya na hindi ko na video yung unang session namin ito. Ito yung gagamitin natin na ink allegory block. So ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano ko ba tinakpan tong tattoo niya na to. Pero guys, hindi talaga ako nag-cover up. Paminsan-minsan lang. Yan. At ginawa ko yung best ko rito pero syempre masakit kaya hindi namin 100% natapos yung tattoo na to. Kaya kung may mga kakulangan man ako sa ginawa ko, yung dahilan nun kasi yung kliyente ko ay nasaktan na ng sobra. Kaya pinatigil niya na. Pero guys, kung ganito kalaki yung ipapagawa niya, mag-isip muna kayo ng mabuti kasi sobrang sakit talaga nito. Hindi talaga biro yung ganitong size ng tattoo. Ito kasing kliyente ko na to, matibay talaga to sa tattooan. Kaya panigurado ako na kakayanin niya talaga. So, 1 linggo na yung nakalipas nung nilinyahan ko yung dibdib niya na yan. At ang bilis gumaling. Kaya sabi niya sa akin, ipapatapos niya na. So dito guys, ito yung pinakamatagal na part, yung pag-shading kasi full chest nga yung ginawa natin. At lumampas pa tayo dun sa chest niya. So bandang tiyan, sinakop din natin. Kaya sobrang tagal ko talagang ginawa to. So mabalik tayo dun guys kasi tattoo tutorial talaga dapat to eh. Sa pag-cover up guys, marami ka dapat isipin bago mo takpan yung tattoo. Hindi kasi basta-basta mag-cover up. Yung iba, tinatakpan nila kahit na sobrang hindi na talaga kaya. Kasi yung client na yung nasusunod pagka ganun. Gusto nilang ipa-cover up kahit na gugulo lang pagka nag-heal. Sa akin kasi ayoko gawin yung mga ganun guys kasi parang useless lang yung ginawa kong tattoo. Parang lalo lang gumugulo. Yan. Yun yung dahilan bakit hindi ako masyadong nagko-cover up. So, dito pala guys, ang ginamit ko na advanced black and gray ay Arctic ink. Tapos yung needle natin ay 15 cm na Quell. Tapos yung machine na ginamit ko ay yung Spectraflux na clone. Yan. Hindi ako masyadong nahihirapan papasukin yung tinta sa balat nitong kliyente ko kasi maputi siya tapos maganda yung balat niya, so konting shading lang pasok na agad yung tinta sa balat niya. Meron kasing balat na parang nahihirapan tayo magpapasok, so kaya minsan nag-a-adjust tayo ng voltahe. Guys, huwag kayong magko-cover up basta-basta pagka hindi nyo naman kaya i-cover up yung tattoo kasi hindi talaga madali yung ginagawa ko na to. Kung malabo na yung tattoo, okay lang yun i-cover up. Pero kung sobrang linaw, huwag nyong i-cover up basta-basta guys kasi napakahirap nun. Tapos magtataka ka pa, parang ang hirap talaga papasukin ng tinta pagka cover up. Alam nyo ba kung bakit? Kasi may ink na yun guys eh. So yung kulay ng ink na naunang tattoo, kunyari ganito, black, ang hirap palitawin ng makukulay na ink dyan kasi black yung nauna eh. Nananaig pa rin yung kulay ng black. Kaya huwag kayong magtataka pag feeling nyo hindi pumapasok yung tinta. So kung nahihirapan naman kayo magpapasok ng tinta sa pag-shading nyo, tignan nyo lang yung pag-shading ko. Tignan nyo guys, ayan. So di ba pumapasok naman yung kulay, medyo patagilid siya, tapos pa-hapyaw-hapyaw nyo lang ng ganyan. Kung gusto niya naman solid, syempre maliliit lang yung galaw nyo. Ganun lang yun guys. Ito kasi sumasabay ako dun sa flow ng balahibo ng dragon. Kaya pa ganyan lang yung shading ko. Tignan nyo, 'di ba guys? Sinasabayan ko lang yung niya, yung para mga balabalahibo niya, 'di ba?
Ganyan lang yung gawin nyo guys pag nagtatato kayo ng mga wolf, lion, tiger. Ganyan yung diskarte. Iniisip nyo siguro guys, napakahirap gawin ng mga balahibo ng mga ganon tattoo. Actually guys, mas mahirap pa yung neo-traditional na tattoo. Yung koi, mas mahirap pa gawin, yung dragon, kesa sa ganong klaseng tattoo. Opinion ko to guys hindi ko alam kung saan ba nahihirapan yung iba. Pero para sa akin, mas mahirap talagang gawin yung tattoo na may linya. Yan. Kaya pagka naghahanap kayo ng artist na na magaling sa lining, tingnan nyo yung mga gawa niya, kung ano ba yung, kung saan ba siya magaling. Tingnan nyo kung realism artist siya or neo-traditional or kaya niya naman lahat. Tignan nyo mabuti kasi gaya ng ginagawa ko na to, 'di ba, cover up. So pag nagkamali, baka pagsisiyan nyo. Kaya importante na i-check nyo yung mga artist na papatatuan nyo para hindi kayo magsisi. Yan. So balik na tayo dito guys sa tatuan natin. Halos patapos na tayo dito guys. At yung ginamit ko na color dyan ay Eternal, Radiant, tapos Arctic Ink na Canary Yellow, tapos Golden Yellow. Yan. So maganda guys yung outcome nung Canary Yellow. Nakikita nyo ba yung fudog na nandyan sa right side niya? Yan yung outcome nun. So ang tingkad, 'di ba? Kahit mag-heal, maganda yung kulay. Although maganda rin naman yung kulay ng Canary Yellow ng Star Bright. Pero para sa akin, sa isang local made na tattoo ink, okay na okay to. Parang kaya na talaga niyang makipagsabayan dun. Kasi guys, nagamit ko naman na yung Canary Yellow. How many years na nagamit ko yung Canary Yellow ng Star Bright. Wala naman akong bias doon or pangit na review about doon. Actually, siya nga yung pinaka the best na yellow para sa akin. Pero ito kasing Canary Yellow ng Arctic Ink ay napakaganda din, promise. Kaya subukan nyo na yan guys. Kasi quality yung ink na yan. At ayun guys, malapit na akong matapos. Gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga nanood. Sana may natutunan kayo sa video na to. Pasensya na kung ngayon lang ako nakapag-upload. Hayaan nyo, pipilitin kong makapag-upload ng mga tutorial. At hanggang dito na lang muna. Sa susunod ulit. Bye!